Hello mga friendship! Nandito na naman po ang inyong mga mata ni Angelita. Nagbabalik na naman po tayo para sa ating panibagong video ngayong araw na to. And of course, paris po ng mga nauna, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang araw ngayong araw na ito. And lahat po, sa lahat po ng mga Pilipino, mga kababayan natin, sana ay lagi kayong nasa maayos na mga kalagayan. Nandyan lang po si Lord. Don't forget, lagi po niya tayong ginaguide sa tamang way na dapat nating tahakin. And of course, basta't hindi lang po tayo nakakalimot sa Kanya. Well, mga friendship, maayong buntag, mga friendship, dyan sa ating mga kabisayaan. And bonjour mes amis, na imbag nga adlaw kada kayo amen. Mula Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte. Buenos dias, señores, señora, mi amigo, mi amigas, and señorita y señorita. And dyan sa mga taga Palawan, sa ating mga kababayang kuyunin, mayad nga adlaw kanindong tanan mga kaiban. Guten Tag! Hello! And Assalamualaikum Yom Said para sa ating mga kababayang Muslim na nasa Mindanao. And of course, Kifak in Kifik mga habibi. Alright! Well, mga friendship, of course, meron na naman po tayong panibagong video. And magko-comment po tayo dyan. Ang topic natin naman na ito ay about naman doon sa mga kaawa-awang mga produce na nasa Qatar na hinuli dahil lang sa pagrarally-rally nila na walang kakwenta-kwenta. Di ho ba? Ayan ho kasi ang gustong mangyari na mga Duterte Yun hong ang gusto nila, buong mundo. Buong mundo ay sisigaw ng para kay Duterte, para kay Duterte. Palayain si Duterte. Yan ho ang gusto nila. Ang akala ho nila, buong mundo ay kaya nilang imaniobra, di ba? Gusto ho nila buong mundo. Buong mundo ho ay magrally para lang kay Duterte. Ganyan ho sila katindi. Salamat, magandang tanghali. Yusek, for the record po, ilan pang OFW ang nakakulong dahil nga po dito sa paglahok nila sa protesta? 17 po, 17. Kasi paiba-ibang number no, pero merong isa na mabilis pinalaya, tapos may 20 na detain, pero tatlo doon pinalaya na ng mga minors, no? So, lahat sila nabisita na ng embahada at saka nandiyan din yung mga lawyers natin, no? Kapon, nabisita yung mga male, 12 sa kanila o 12 lalaki, 5 babae. Nasabi sa kanila ng mga investigators, no? Pero kami mismo sa embassy at saka DFA, hindi namin magagarantiya. Pero yun ang sinasabi sa kanila investigators na mapapalaya na sila in time. At hindi kapasuan. So sana ganun, no? Ito po yung palagi nilang inuulit-ulit, no? Wala silang balak manggulo. Gusto lang nila mag-party, mag-celebrate, no? At hindi naman political rally to.
Sa picnic idinaan ng maraming Pinoy abroad ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Biyernes. Para diyan ang permit na kinuha ng mga nagtipon sa The Hague, the Netherlands. Bagay na ipinaalala ng pulisya roon. May paalala rin ang Department of Foreign Affairs sa pakikitungo nila sa iba, tulad sa mga mamamahayag. Huwag magharap ng tao, dapat sumunod. Yun lang po. Kasi ayaw natin na pati kayo makasuwang or kunin ng polis dahil unruly kayo. Picnic lang din umano ang ikinasa ng mga taga-suporta niya sa Qatar. Pero may mga bitbit silang mensahe sa bansa kung saan bawal ang mga political rally. Sa 20 inaresto ng pulisya sa Qatar, 16 pa ang nakadetene ngayon. 3 ang pinalaya dahil minor pa. I think they were harmless. It was more like a picnic gathering. Kaso meron silang mga, siguro t-shirts, may mga placards or what, no? Pinanday lang kaya sila aresto. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos ay ginagawa ng Foreign Affairs Department at Philippine Embassy roon ang lahat para tulungan sila, lalo't hindi bababa sa 3 taon ang kulong sa mapapatunayang guilty sa paglahok sa political rally. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Tulungan po yan ng administrasyon. Or in the next week or so, hindi naman sila nanggugulo. Okay, nakita nyo yung mga friendship, no? Itong mga produce na to, no? Nakita nyo? Di ba kaya nga sila nandun? Kaya nga sila nasa Qatar? Para magtrabaho, para sa family nila. Oh. Dahil alam naman natin na kapag nasa abroad ka, syempre naghihirap ang family mo sa Pilipinas. Kaya kailangan mong kumayod ng kumayod para sa kanila. Ano ba nasa kukote ng mga to? Oh. Naandun sila para sa pamilya nila o naandun sila para sa mga Duterte? Di ba mga friendship? Ano kayang utak meron ng mga produce na to? O baka naman na talagang hanggang doon binabayaran sila. O nga naman, extra income nga naman yun. Diba? Kahit paano may extra pera nga naman sila. O, saan ka pa dyan? Pero kahit pa kung sa akin mga friendship, kahit pa bigyan nila ako ng magkano, hindi ko isasalang-alang yung kalagayan ko dahil wala naman ako sa Pilipinas Nasa ibang bansa ako. Bakit kailangan sumali-sali sa mga ganyan? Pahihirapan ko lang ang sarili ko para lang akong tanga dyan. Diba? Oh. At saka ano ba mapapala natin sa mga ganyan? Ano ba mapapala nila? Gutom. Mamaya nagkasakit pa sila. Oh. Kung biglang umulan pa dyan. Yung kahihiyaw-hiyaw nila dyan at kakalundag-lundag sa pagsisigaw ng Duterte, nagkasakit sila. Sino ba may kasalanan nun? Di ba mga friendship? Bakit kailangan mong gawin yun, yung mga ganong bagay? Pahihirapan mong sarili mo dahil lang sa kanila, dahil lang sa mga Duterteng ito? Naku, anong klaseng mga pag-iisip kaya meron ng mga taong to? Dapat sana inisip muna ninyo yung family ninyo na nasa Pilipinas, andito sa Pilipinas, bago kayo naggagaganyan-ganyan. Magkano lang pinangakuan kayo ni Bongo, pinangakuan kayo ni Bato, na may attorney daw, na makakalaya raw sila, hindi raw sila gagalawin ng Qatar. Asa na ngayon ang mga attorney na yan, ang mga attorneying pinagmamalaki ng mga Duterte? Natulungan ba kayo? Anong mangyayari? Hingi-hingi rin kayo ng tulong sa gobyerno. Isinusuka ninyong bangag-bangag na presidente na sinasabi nyo. Sino bang mas bangag ngayon? Kayo masasabi mga bangagers talaga. Walang duda yan. Kasi hindi dapat iisipin niyo muna ang sarili ninyo bago niyo isipin ang ibang tao. 'Di ba? Yung mga Duterteng yan pinalalakad lang nila ang pera nila.
Babayaran kayo ng konti, papangakuan kayo. Okay na sa inyo? Sa palagay nyo ba, pag nakulong kayo dyan, papakulong din sila para sa inyo? No way! Natural. Okay sila sa inyo dahil may mga kailangan sila para pag rally-rallyin kayo dyan. Sabihin na natin sineselebrate lang ninyo yung birthday ni FPRRD. Pero kahit na, gano'n na rin yun, so matutal nun, gano'n na rin. 'Di ba? Para na rin kayong nagrarally nun. Kasi, nandun kayo, nag-iipon-ipon kayo. Ano naman ang gagawin nyo dun? Ganun lang, magpipiknik-piknik lang, magkakain-kain lang doon? Siyempre, hindi. Ginagawa nyo yun para sa mga Duterte, di ba? Mga kababayan, mag-isip naman kayo. Oh. Yung lagi nyong sinasabihang bangag na presidente, ngayon tumatakbo kayo sa kanila. Pero anong gagawin ng gobyerno? Tutulungan pa rin kayo. Kasi mga Pilipino kayo eh. Hindi naman kayo naiiba. At saka nandyan, alalahanin nyo, nandyan kayo. Sa ibang bansa kayo para magtrabaho para sa pamilya nyo. Hindi para kay Duterte. Naluloko na ba kayo? Ay nako, grabe mga friendship, no? Hindi na lang nila inisip yung mga family nila na nasa Pilipinas. Kaya sila nagtatrabaho at mapalayo sa mga minamahal nila sa buhay. Para sa kanila yun. Para hindi mahirapan yung pamilya nila. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin nila o may mga nahuli pa ng mga walang papel. Kita mo? Isinasaalang-alang ninyo ang inyong kaligtasan, ang kapakanan ninyo, para lang kay Duterte. Titignan natin kung matutulungan kayo ng mga Duterte. Nasaan ang mga abogado ngayon ng mga Duterte? Tinutulungan ba kayo? Wala kayong mga utak, mga... Tapos ngayon, sinong tutulong sa inyo? O, di ba ang gobyerno, ang sinasabi yung presidenteng bangag. Kaya mga friendship, ang hirap nilang intindihin, di po ba? Napakahirap po kasi nagpapadala ho sila sa kung ano yung mga emosyon nila. Okay lang, magpakamatay kayo kay Duterte, okay lang yun. Pero bago ninyo gawin yun, isipin muna ninyo yung family ninyo na nandito sa Pilipinas, naghihintay sa inyo at ina-assume nila na palagi kayong safe dyan. Nagtatrabaho kayo para sa kanila, di ba? Para kanino ba yung ginagawa ninyo at nandiyan kayo? Siyempre para sa kanila, para sa pamilya nyo. Di ba mga friendship? Pero pagkatapos ng dahil lang kay Duterte, magkakaganyan kayo? Magkakakulong-kulong kayo? Ano ba namang mga utak meron kayo? Ay, naku mga friendship, no? Hindi na, tingnan nyo, nagsasayawan pa sila. Nagsasayawan sila dahil sinicelebrate nila ang birthday ni FPRRD. Sinicelebrate nila yung birthday doon sa Qatar. Nasa dahig si FPRRD eh. Wala naman siya sa Qatar. Bakit kayo magsiselebrate dyan? Oh, hindi pa naman kayo mga... Mas okay pa yatang pakinggan yung nasa dahig eh. Sila ang magsiselebrate ng birthday. Yung mga nasa labas ng dahig, di ba? Dahil naandun si FPRRD sa loob ng dahig. Pero kayo nasa Qatar, ang layo-layo nyo. Para kayong mga timang. Smart yun. Hindi, talaga ang utak talaga ng mga ibang Pilipino, hindi mo maintindihan, lalo na pagdating sa politika, no? Nakaka-unsyaming mga pag-uugali talaga ng mga Pilipino. Hindi mo maintindihan. Pagdating sa mga ganyang bagay, ang bilis nilang mauto, mga uto-uto kasi. Mga uto-uto.
'Di ba? Mga uto-uto talaga kayo. Aminin nyo sa sarili nyo yan. Kaya ang pagiging uto-uto ninyo, anong nangyari sa inyo, ikinapapahamak nyo. Anong nangyari sa inyo? Ngayon, nandyan kayo, nakakulong sa Qatar. Kasi mga wala kayong isip, mga wala kayong utak. Gusto nyo sumali sa ganyan? Ayan, ano na pala nyo? Di naikulong kayo. Mga baliw talaga. Nakita niyo mga friendship, ang iba mga minor pa. Mabuti na lang naawa yung Qatar government, pinalaya yung tatlong dahil mga minor pa raw sila. Mga minor pa sila pero nakikilahok na sila sa mga ganyan. Alam niyo, nakakaawa lang kayo eh. Nakakaawa na lang kayo sa mga pinaggagawa nyo kasi mga utu-utu kayo at mga wala kayong isip. Ay nako. So, mga friendship, ano kayang nasa isip ng mga to, di ba? Hindi natin alam eh kung anong mga nasa kukotin nila. Ano yun? Basta na lang maipakita lang nila yung sympathy nila kay FPRRD. Hindi ba lang sila nag-iisip ng tungkol sa kapakanan nila? Di ba? Nasa ibang bansa sila, wala naman sila sa Pilipinas. Kaya yan tuloy ang mga nangyayari. Alam niyo mga friendship, hindi ko rin maintindihan no? Kung bakit sila nagpapakatanga ng gusto sa mga Duterte. Ano ba kaya mga nasa isip nila? Sinaalang-alang nilang safety nila. Sinaalang-alang nila yung kinabukasan nila para lang sa mga Duterte. Niloloko na talaga sila. Sa bagay, kasi basta nga naman mga prodo kaparis ng mga sinasamba nila, mga ganun sila. Para silang yung mga utak nila hindi lang ginagamit. Para silang mga sabog palagi. Para silang palagi nagpa-fly away. So, ganyan din sila. Alam nyo mga friendship, makikita lang natin uli yung pagmumukha ni BP Sara, di ba? Nung nagsasalita siya. Nung nakulong si Zuleika Lopez sa Congress, 'di ba? Kung makikita lang natin yung pagmumuka ni VP Sara doon, talagang akala mo bangag, siya talaga ang bangag. Akala mo yung mukhang nakasyabu na nakahitit na hindi mo maintindihan. Para siyang groggy. Gusto niyo uling makita 'yun, mga friendship ha? Pakita ko sa inyo. Tingnan niyo lang ha, medyo bumalik lang tayo doon sa mga sandaling, mga araw na yun doon. Tingnan lang natin yung pagmumukha niya kung anong klase meron. Nandiyan ang walang tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nakita nyo yun, mga friendship. Diba? No joke pa nga raw, sabi niya. Yan ang mga pagmumukhang yan talaga ng mga Duterte na talagang silang masasabi mong nagpa-fly palagi ang mga utak. Diba? Sila yung masasabi mong mga bangag. Nakakatakot ang mga itsura. Diba? Naman mga friendship, lang natin. Binabalik tanaw lang natin yung mga noon. Kaya ngayon, tingnan nyo, naa-adapt na mga mga pro-Duterte shits yung mga ugali nila. Na-adapt nila, ganun na rin sila, mga warprek na rin sila, di ba? Mga palaban. Kasi ganun nga itong mga nila itong mga pinaniniwalaan nila mga believers ito di ba?
Siyempre naman mga friendship, kung ano yung nakikita nila dun sa, ano nila, sa sinasamba nila, susundin nila yon. Ganun na rin sila kasi yun ang itinuturo sa kanila eh. Ganun ang nakikita nilang the way ng pananalita nila. Kung magmura sila, swabing-swabe. Talagang ala silang pake. Minumura nga ni Dado Kulanting ang presidente. Kung mamura niya, sagad-sagaran. Diba? Talagang wala silang sinisino kahit sino. Nakita na lang ninyong pagmumukha ni BP Sara, diba? Akala mo, yung mamamatay tao talaga. Para talagang naka-addict, naka-drugs. Alright, mga friendship. Okay, magpapaalam na naman ang inyong lingkod. Ang mga mata ni Angelita. Magbabalik ako sa mga susunod kong video. And, of course, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like, at i-press na rin ninyo ang bell button para lagi kayong update sa aking mga video. Alright mga friendship, adios, mos buenos, and cheers. Ketangasan mandia, adios, adios. Erabor mesumes, arabaradichi, bye.